Yung kababakasyon mo lang, pero excited ka na naman umuwi, charot. Hindi bilo lang guys, nag-impake lang ako ng mga pang-winter nila guys, kasi nga mag-summer. Ito guys, busy ang kadama for today kasi nga nagtanggal na ako ng mga pang-winter nila at ang ipapalit ko ay yung mga daraa guys, kasi nga di ba Ramadan na nga dito sa Middle East guys, kaya ito na yung pinagawa sa akin ni Madam Damin, and din ginawa ko na siya para mamaya wala na akong iisipin, o di ba? Yan ang buhay namin dito pag ganitong mga may mga okasyon. Kapag winter, ilalabas yung mga makakapal. Kapag summer naman, ilalabas yung mga maninipis na mga damit. Yung pang summer, yung mga maaliwalas lang gamitin o yung mga presko ba. Kasi nga, konti lang yung mga lalagyan nila. Ikaso nga lang yung itong lugar na to kung saan ako gumagawa ay puro lang dito damit guys. Itinatawag nila itong changing room. Sangkatutak na damit guys na hindi lahat naman ay nasusuot. Kasi nga, ang ugali naman nila, kung ano lang yung paborito nilang suotin ay always nilang sinusuot guys. Kaya yung iba hindi naman nagagamit pero nakatambak lang dyan guys sa mga lalagyan or nakahanger lang guys. Minsan nga nagkukulang na ako ng hanger kasi nga ang dami-daming damit guys. Hindi ko alam kung paano nila yan masuot lahat ba. Hindi ko alam kung bakit sila bili ng bili, pero hindi man sila lagi nabili guys. Mga dati pa nila yung gamit guys. At alam nyo guys, nang lumipat kami dito talagang pagod yung person. Talagang inimpake ko yan lahat ng mga gamit nila guys. Pinaglalagay ko yan sa karton, and then nag-stay pa kami sa bahay ng nanay ng tatay ko ng ilang months. Tapos hindi pa na ayos, and then talagang grabe yung sakripisyo ko that time guys. At tara guys, samahan nyo na ako mag-impake, o diba? Feeling ko mag-impake na naman ako para magbakasyon, charot. Kaya ngayong nag-post ako guys, nagtanong kaagad yung anak ko, sabi niya, uwi ka mama. Natawa lang ako, sabi ko hindi, nag-post ko lang yan kasi nga may inaayos lang ako, kasi nga nakita nila yung mga bag guys. Ang dami kong inayos, ang dami kong nilagay, ang dami kong inalis na mga pang-winter, yung mga makakapal guys, kasi hindi na naman nila yun magagamit. Kaya nilagay ko na siya sa bag para itabi, para pag nagdating naman yung taglamig ay saka na naman natin ayusin guys, o diba? Ganyan lang yung buhay ng katulong guys or ng kadama, paulit-ulit lang guys, kaya minsan nakakasawa din, charot. Nakakabore yung nakakasawa, and then hindi ko alam kung ano na maramdaman nyo, yung paulit-ulit na lang ba, pero no choice kang gawin kasi nga trabaho mo yan, and then pumunta ka dito para sa trabaho at pumunta ka dito para sa gawain, and then yung pinuntahan mo dito ay katulong, kaya sa bahay ka lang talaga, yung umiikot lang yung buhay mo sa apat na sulok ng bahay, yung kwarto, CR, kusina, sala, at ito yung pinakapaborito ko guys ay yung kusina, kasi lagi akong busog, charot. Hindi, joke lang. Hindi, dito naman kasi yung tambayan ko guys sa kusina, pero may room naman dyan na pwede ako magpahinga sa malapit sa kusina, yung ginagamit namin na para storage. Tapos binilhan ni Madam Damin dati ng sopa, nalagyan pa nga niya ng carpet, o diba? Ganyan niya kamahal yung mga katulong niya, ganyan siya mag-alaga ng katulong niya, charot. Kaya for today, busy and then pagod ang person guys. So sino relate dyan? Lahat naman siguro tayo ginagawa to. Lahat naman ng mga kadama ay ginagawa ito, or ganito yung obligasyon kapag malapit na yung tag-init, o diba, saka yung taglamig. Yan ang mga procedure dito sa ating pag-abroad, charot lang. Kaya yan, todo impake na nga ako, at ang daming ang nag-comment, ang daming tatanong kasi nag-live ako that time kung kailan daw uwi, and then uwi na naman daw ako kasi nga last year ay kababakasyon ko lang guys. Ilang months pa lang yung pagbalik ko dito. May biniro nga ako na sabi ko uwi na ako kasi pinalayas na ako ng amo ko, charot. Dineport ba? Charis. Kaya yan, good luck na lang sa atin mga katulong, kasi nga Ramadan is weaving, o Ramadan na talaga guys, o diba, todo pagod, puyat na naman tayo, and then pagkatapos na Ramadan guys, mag-decide na kayo, magbakasyon na or magpurugod. Pag may ipon na, magpurugod na. Pag wala pang ipon, magbakasyon na lang at bumalik ka agad. Pero pag nandun ka na sa Pinas guys, hanapin mo yung buhay ng pagiging abroad, kasi nasanay ka na ng
every month ka may sahod at every month ka may naipapadala guys, o 'di ba? Kasi sanay na tayo sa ganong sitwasyon. Nakakamiss din kaya pag nandun ka sa Pinas, pero ang importante lang kasi or nakakaganda lang kasi kapag nasa Pinas ka ay kasama mo yung pamilya mo, kabanding mo sila, napaglulutuan mo sila, 'di ba? Nakikita mo sila sa araw-araw. Kaso nga lang, kailangan natin magsakripisyo na pumunta sa malayo para sa kanilang kinabukasan, 'di ba guys? Kasi nga kung nandun tayo sa Pilipinas, wala tayong masyadong magandang trabaho. Yung sahod natin dito ay hindi natin makukuha sa Pilipinas, 'di ba guys? Kasi ang sahuran sa Pilipinas ay napakaliit kahit pa sabihin na nasa minimum ka guys. Kaya ang dami talagang nagdedesisyon na iwanan yung pamilya sa Pilipinas at makipagsapalaran sa ibang bansa para sa pangarap sa buhay at para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanya-kanyang pamilya guys. Kaya tayong mga OFW walang susuko, walang uuwi hanggat hindi natutupad ang ating mga pangarap, yung mga